Pare, mabuti pa umuwi ka na. Kasi nagmumukha kang zombie dito. Sakit nga ng ulo ko eh. Doon na inom ba rin? Hindi nga ako nakapunta sa engagement party mo eh. Paano? Ano ba nangyari? Bakit biglaan? Pwede yun. Tuloy ang kasal namin ni Betty. Kita ko nga. Happy ka. Sir Fredo! Sir Fredo! Kumusta na po si Isabel? Nasaan po siya? Babalik na rin po ba siya sa trabaho? Namimiss ko na po kasi siya talaga eh. Ayos naman siya. Talaga po? Kaya mo, sabihin ko sa kanya lahat ng sinabi mo. Tsaka, sigurado ako na may-miss ka na rin niya. Sige po, sir ha! Babalik na po ako sa trabaho. Salamat! Sige. Sa bahay niyo pa ba si Isabel? Sir, ready na po for distribution itong mga flyers natin. Ito po yung samples. And sir, tinawagan ko na po yung Cebu branch. Ready na daw po yung billboard. Go signal nyo na lang yung iniintay. Bilisan na natin dyan. Naiinip na ang Sunsilk. They already want results at search na ginagawa natin. Yes, sir. Ano to? Don Juan, plano kong palawakin ang search na ginagawa natin. Right now kasi, nakasentro lang ang paghahanap natin sa Luzon. Malay natin nakatira siya sa Cebu o Bacolod. Akala ko ba pinastop na ni Fredo ang search na yan? I know, Don Juan. But Sunsilk is our biggest account. We need to find this girl. You know, Gildo, I think this time, tama ang anak ko. You're wasting so much money sa paghahanap sa isang babaeng ayaw naman magpakita. Alam mo, hindi ko alam kung anong meron si Isabel. Pero, parang ang gaan-gaan niyang dalhin. Alam mo, pagkasama ko siya, parang ang saya-saya parati. Ang saya-saya. Kahit isang buong araw ko siyang kasama, parang hindi ako nabobore at all. She appreciates everything that I do for her. She always makes me feel that I'm needed. Tapos, lahat ng binibigay ko sa kanya, okay sa kanya. Walang expectations, walang kaartehan. Talagang, wala akong kailangan gawin, wala akong kailangan patunayan sa kanya. She's the most honest person na nakilala ko. Yaya, si Fredo. Sandali lang po ba? Tingnan ko lang sa kwarto. Ito na. Hindi ba ikaw yung batang mabaho na kasama lagi ni Isabel? Ano ginagawa mo dito? Parang tingin mo. Kasi, tuwing kasama ko siya, parang I feel good about myself. Parang okay ako sa sarili ko. Parang totoong-totoo ako. Well, if this is love, I've never been in love before. I don't know, but it feels good. Pare, I don't think it's love. Alam mo, tingin ko, awa. Naaawa kay Isabel. Dahil gaya nga ng sinabi mo, masyado siyang dependent sa'yo. Dependent dahil wala siyang masyadong alam. Alam mo, she's nice. Pero just too damn nice to a fault. As the owner of this company, I'm ordering you to put down all the billboards, burn those flyers, and start looking for a girl for Sunsilk. You know, this company would spend another cent para sa isang walang kakwenta-kwentang search. Am I making myself clear? Yes, sir. Good. Nasa sa'yo na yan. Pero kung ako ang tatanungin mo, I think, papaasahin mo lang siya. So, pag pinaasa mo siya, paano na? Tapos hindi pala ako
capable of falling in love. Exactly. Magiging isa lang siya sa mga babaeng nakaraan mo. Ay, gano'n na ba talaga ako kasama? Pare, that's the Fredo that I met. Sa tingin mo ba, kaya ka baguhin ni Isabel? So, sir, what now? Tuloy ang paghahanap. Hindi ako susuko. Kinakailangan ako mismo ang gumastos. Gagawin ko. Matatagpuan din kita. Ligo ka na ba? Ang baho-baho mo. Oo naman! Kakaligo ko lang kahapon, no? Asan na kaya si Buboy? Mamaya dumating si Lola Felicia. Naku, lagot talaga ako. Yan. Akin yan! Parang pamilya sa akin to, ah. Hindi ba ito yung kwintas na suot-suot lagi ni Isabel? Pangat naman ito ang cheap! Dapat dito tinatapon eh. God! Tunay nga ang balita, mahal na Reyna. Pinapalaya niyo niya si Banak at si Bukanding. Napagdesisyonan ko na patawarin sila sa kanilang mga kasalanan. Matagal na panahon na naglagi sila sa ating kulungan. Sa palagay ko'y sapat na nakaparusahan yun. Maraming salamat, mahal na Reyna Janga. Banak, hindi ka ba magpapasalamat sa akin? Bakit naman ako magpapasalamat sa'yo? Gayong ikaw dapat ang humihingi ng kapatawaran sa akin. Wala akong ginawang masama, Janga. Kung meron man akong ginawa, dahil yun ang nararapat. Oops. Teka muna. Konting pasensya. Tandaan, kailangan natin sila para makuha... Magpapanggap ako na hindi ko nadinig yun, Banak. Pagsabihan mo yung ina, may hangganan ng aking kabaitan. Pakawalan sila. Good. Ganyan. Okay, continue. Sandali! Sino ang bilanggong yan? Iwan mo yan kay Isabel yan! Yung nga, akin na to, no? Sabihin mo kay Isabel na wala rin pangat ng kwintas. Sirain mo to. Tagal naman ni Buboy. Saan naman nagpunta yun? Mamaya may tao dito. Naku. Naku, may tao. Patay akong isda ako. Lola Felicia, kayo po ba yan? Sandali lang po magbibihis lang po ako. Isabel, si Fredo to. Sir Fredo? Mahal na Reyna, ako po ang kusang nagkulong sa kanya dito. Isa po siyang sirenong may matinding karamdaman. Nakakahawa po ang kanyang sakit na kung sino man ang lumapit sa kanya ay magkakaroon ng matinding kulugo sa mukha at sa buntot. Ganun ba? Dapat nga lang talagang makulong siya. Tara na, Usaro. Akin na sabi yan eh! Ayoko nga! Akin na nga ito. Tatapin ko na nga ito eh. Sabi, akin na! What's with this kabibi kwintas ba? Eh wala naman tong halaga. Bakit ba gusto-gusto mo to? It's none of your business! Akin na! Susubukan
mo talaga ako, no? Ha? Come and get it, Solvent Boy! Sama mo talaga! Pati ang pintas ni Isabel, kukunin mo! Akin ang pintas! Ah! Dahil mo na! Pwede ba kita makausap? Pwede mo ba akong papasukin? Isabel, hindi ko sinasadyang saktan ka. Sana bigyan mo ako ng pagkakataong magpaliwanag sa'yo. Papasukin mo naman ako. Mag-usap tayo. Mahal na bathala, ano pong gagawin ko? Hindi ko alam. Babe, ano bang pwedeng suot ko sa coronation night mo? Hindi ko kasi alam kung mag-Amerikana ako o magbabarang eh. Ikaw? Mag-suit na lang kaya ako, babe, no? Para kasing bado yung barong. Pero teka, pupunta ba yung parents mo? Malamang hindi. Kailan ba sila naging involved sa buhay ko, no? Ni hindi nga nila alam na nanalo ako as Miss University. Wala naman silang pakialam sa akin, Ano naman, babe? Oh, Jerry! Teka lang, babe, ha? Kausapin ko si Jerry. be one of my most reliable students. Pero lately, hindi ka pumapasok sa eskwela ko, sa klase ko. Tapos nung huling exam mo pa, binaksak mo. Paulo, may problema ka ba? Wala po, sir. Alam ko, scholar ka dito. And you need to maintain a certain grade. That's why I'm giving you a chance. Bukas, pumunta ka sa faculty room to have a retest. Kapag hindi ka pumunta, you can say goodbye to your scholarship. Paolo, Babe, Ano? Ano lang? Ayos ka lang ba dyan? Wala na sila. Ayos ka lang dyan? Ninervous ako doon, ah. Buti na lang hindi tayo nahuli. Ang galing mo doon mag-isip, ha? May utak ka pala. Isabel! Isabel, galit ka ba? Opo! Galit po ako! Kaya bumalik na lang po kayo bukas! O kaya sa Makalawa! O kaya sa Santon! Huwag naman masyado matagal yun. Bukas na lang! Isabel, alam kong galit ka. Ngayon, kung bibigyan mo lang ako ng pagkakataon na ipaliwanag sa'yo kung ano yung nangyari sa ating dalawa. Masakit? Kabawang bata naman. Sama! Ba? Sakit-sakit ha! Ano ba? Ingon mo nga ako! Paano mo maligo muna? Ano ba? Tigilan mo nga ako! Akin ang pintas! Akin na! Sige na please, papasukin mo naman ako. Ano po masama yung pakiramdam ko tsaka galit ako sa inyo kaya bukas na lang po talaga tayo mag-usap. O, anong sakit mo? Isabel, buksan mo to. Hindi po pwede! Wag po, okay na po ako! Isabel, baka mamaya tumaas na naman yung lagnat mo. Alam mo naman ikaw. Hindi! Umalis ka na! Isabel, buksan mo to. Sige na, bukas na tayo mag-usap! Sama mo talaga pati ang kwintas-kwintas na Bel, kukunin mo! Akin na yan! Mukhang mahalaga talaga tong kwintas na to kay Isabel. Lalo ko tuloy itong gusto sirain. Balik ka! Isabel! Manang? Manang, may spare key tayo dito, di ba? Susi. Opo, sir. Pakikuha naman. Ay, sandali lang po, Sige. Kunin ko lang po. O, sige, pakikuha naman. Oo. Isabel! Wag po, nakahubad ako! Pwede magbihis ka. Ayoko po kasi mainit! Gusto ko nakahubad! Isabel, ito na yung susi ha. Bubuksan ko na yung pinto. Papasok na ako.
Okay? Sir Fredo, wag po! Ang swerte natin, ina. Pinalaya tayo ng palasyo. Siguro naisip ni Reyna Janga na wala rin naman siya mapapala kung ikukulong niya tayo habang buhay. Ewan ko, Bukanding. Pero kinakabahan ako eh. Kutob ko may masamang binabalak si Janga. Kaya dapat mag-iingat pa rin tayo. Kung ano man ang dahilan niya kung bakit niya tayo pinalaya. Sigurado ako, kinalaman ito dahil sa gusto niyang paghuli kay Jezebel. Eh, ina, hindi naman niya mahuhuli si Jezebel hanggat hindi nila nakikita si Amafura. Dahil si Amafura lang ang makapagbibigay sa kanila ng mga paa na kakailanganin nila sa lupa. Ito na po merienda niyo, senyora. Lapag mo dyan. Saan ka pupunta? Hindi pa kita pinaalis. Tumayo ka dyan. Baka naman dinuraan mo to. Hindi ko yan dinuduraan. Pero maaaring nilagyan ko ng laso. Matapang ka talaga, ha? Yan! Ano? Kainin mo yan. Para kung may lason, ikaw ang mamatay. Asa si Isabel? Papasok na ako, ha? Sir Fredo, parang awa niyo na umalis na kayo dito. Isabel, ano ba nangyayari sa'yo? Basta umalis ka na! Ano ba yung sakit mo? Sabihin mo sa akin. Isabel. Ha? Ano eh? Giniginaw ako! Giniginaw ka? Giniginaw. Nga. Wag na po, sir. Bakit? Isabel, hayaan mong tulungan kita. Oo. Ha? Patingin ako. Hindi, wag mo akong hahawakan. Kasi baka mahawa ka sa akin. Kasi masama po yung pakiramdam. Hindi ako mahahawa ka nga, wag mo akong hawakan. Mainit ka nga. Ha? Mainit ka nga. Hindi, nagkakamali ka. Alam mo, Sir Fredo, malis ka na! Isabel, dadali na kita sa ospital, ha? Mainit ka na, oh. Hindi. Nanghihina ako, hindi ako makabangon dito. Oh, hit. Bukatin na lang kita. Hindi! Naninigas ako. Halika. Hindi ko kaya. Iwag mo na nga ako hawakan. Naninigas ako, hindi ko kaya buwag. Ano kayang pakiramdam ng may paa? Sagwa? Mas maganda yung buntot pa rin. Alam mo, ina, dapat nung una pa lang na magkilala si Jezebel tsaka si Fredo, nagpakilala na ito bilang Serena. Ganda-ganda kaya ni Jezebel. Manigurado mauhumaling sa kanya si Fredo. Mali ka, Bukanding. Kahit gaano kaganda si Jezebel, pag nalaman ito ng Tagalupa, siguradong hindi niya ito matatanggap. Kaya dapat, hanggat nasa lupa siya, manatili ang sikreto ng kanyang pagiging Serena. Dahil sa oras na malaman ng Tagalupa ang kanyang sikreto, sigurado kong itatakwil siya nito. Bahala ka nga. Kung ayaw mo magpadala sa ospital, tatawag na lang ako ng doktor. Doktor? Doktor? Hindi ba may sakit ka? Wala. Sige na. Doon ka makipag-usap sa labas. Ayoko na maingay. Isabel, ano ba nangyayari sa'yo? Ang weirdo mo. Ha? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Lumabas ka na. Sige na. Pasensya na talaga. Alam mo, kailangan natin mag-usap, ha? Sir Fredo, sige na. Parang awa mo na. Nagmamakaawa ko sa'yo. Parang awa niyo na. Okay. Parang awa niyo na. Doon po kayo sa labas. Teka.
Hello, Doc. Yes, Fredo. Oh, kasi may kasama kasi ako dito sa bahay. Nanginginig daw siya. Tapos, gusto niya nakatalukbong sa kumot. Tapos parang nag-iiba yung personalidad eh. Oh, parang ayaw niya magpakita ng itsura na hindi ko maintindihan. Alam, mas mabuti pa siguro kung pumunta kayo rito. Tingnan niyo yung pasyente. Oh, sige. Malapit ka lang ba? O, pakiiwan mo na yung clinic mo. Sandali lang. Wala ka pa naman siguro mga pasyente dyan eh. Sige. Salamat ah. Asan si Isabel? Sa kwarto, masama pakiramdam. Wala akong pakialam kung masama ang pakiramdam niya. Nandito siya para magtrabaho, hindi para magpahinga. Napakalupit mo talaga. Pati ba naman yung katulong na walang kalaban-laban, pinagmamalupitan mo? Ano bang kasalanan niya sa'yo, ha? Bakit? Ako, ano bang naging kasalanan ko sa'yo at inaapi-api mo ako noon? Ha? Hoy, kung walang yaman ako ngayon, dahil yan sa'yo, ikaw ang dahilan kung bakit ako nagkakaganto. Si Jezebel ang may pinakamakintab na buntot sa buong Siranea. Lagi nga itong kinaiinggitan ni Bergola tuwing nakikita niyo. Pero pinagpalit ni Jezebel ang kanyang magandang buntot para magkapaa. Nako, kung ako may pinakamakintab na buntot, lagi ko yung pagmamalaki. Alam mo, kahit na gaano pa kakintab ang buntot ni Jezebel, wala itong halaga sa kanya sa lupa. Alam mo, pag nakita pa to ng mga tao, pandidirian lang nila to. Ang buntot niya ang maglalagay sa kanya sa kapahamakan. O yan na, parating na yung doktor ha. Si Buboy, patay ako nito. Wala akong ginagawa sa'yo. Tinubo lang ako sa Ano ka pa? Ano ba sakit mo? Sige na. Isabel, Ina talaga ako. Ano yung nasa braso mo? Ha? Kung mahawakan, masama yung nahawakan yung nawawala ng bisa. Anting-anting ang tawag dyan. Anting-anting? Oo. Ano pinagagawa mo din sa loob ng Huwag kwarto? na, huwag mo na tanungin. Anting-anting yan, huwag mong hawakan, mawala ng bisa. Parating na yung doktor. Huwag ka mag-alala. Hindi ko kailangan ng doktor. Ang kailangan ko, yung kwintas ko! Ano ba? Yan! Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ako! Kwintas? Oo. Sige na, para awa mo hanapin mo si Buboy ko. Isabel, nagdidelirio ka nga. Ha? Hindi! Basta, Nagdidelirio hanapin ka. mo si Buboy. Si Buboy? Asa si Buboy? Basta hanapin mo sa labas. O sige, hanapin ko si Buboy. Oh, ano to? Ha? Ito, ano to? Wow!